Yo! Assalamualaikum mga kabayan, this is RJ and welcome back to another vlog. For today's video, meron lang tayong dalawang topic na pag-uusapan ngayon. Number 1 ay yung mga pros and cons, do's and don'ts, and mga tips na gusto kong i-share sa inyo kung nagbabala kayong pumunta dito sa bansang UAE. And number 2 naman ay yung concern na gusto ko lang din pong linawin, lalo na sa mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas na naghahanap ng trabaho dito sa Dubai. So kung ready ka na sa video natin, let's do it! Pero bago yan, samahan nyo muna ako dahil magsasampay muna tayo ng mga nilabang kong damit. Ay, magsasampay muna tayo. So, day off ko ngayon and kakatapos ko lang maglaban. So in between ng aking paglalaba ay yun, gumagawa ko ng intro and naisipan ko na lang din mag-vlog. So ito yung aming sampayan dito. And maganda yung view na nandito sa aking likuran, no? Yan yung Al Riga dito sa Dubai. Al Riga, kung saan naandito yung maraming Pilipino. So and magsasampay muna tayo. So ngayon nga pala ay Monday. Karamihan ng mga ka-flatmates natin ay nasa kanya-kanyang mga trabaho, no? Kaya tayo naman, dahil day off natin, simula ngayon, day off natin hanggang sa Wednesday, okay? So meron tayong 3 days off ngayon. Then, ito yung usually na ginagawa natin, no? Kapag day off, kailangan maglaban ng damit, lalo na yung uniforms dahil kakaunti lang yun, and yung mga pang-araw-araw natin na sinusuot. Ito talaga yung isa sa kinakainisan ko, no? Yung nagkakabuhol-buhol yung mga hangers. Ano ba yung mga ginagawa nyo dito, mga kabayan? Bigyan nyo naman ako ng tip. Alam nyo, no, ang maganda lang dito napansin ko lang dito sa Dubai, no, halos lahat ng mga flats dito, no, kahit yung mga nagpapaupa, yung mga ginagamit nilang washing machine ay front loader, no. So meron na din siyang kasamang dryer. So actually, na-dryer ko na din itong mga damit, and maganda dyan dahil nga mainit yung panahon dito sa Dubai. So kakaunting oras lang yung kinakailangan, no, kakailanganin para makapagpatuyo tayo ng damit. Yung front loader kasi sa atin, front load or front loader, I'm not sure. Yung ganong klaseng washing machine, ang mahal. Pero dito sa Dubai, mabibili mo lang siya ng 800 dirhams, merong 700 dirhams, and yun, depende sa brand, no? Pero yun nga, yung pinakamura niya, nasa 700 dirhams to 800 dirhams. Brand new yun, ha? At pwede mo yun ipadala sa Pilipinas. O, di ba? So, yun yung maganda. Kasi sa Pilipinas, nung nagtingin-tingin kami before, ang mahal niya, halos nasa 30,000, 35,000 to 40,000. Pero, i-convert mo yung 800 dirhams times 15 pesos mo yun. So, siguro wala pang 20,000, no? Siguro mga 17 or 18,000 pesos. So, yun yung maganda. So, mga uniforms. Yan yung jacket ko, tapos uniform. Tuloy natin pagsasampay. So ayan, no,
habang nagsasampay ako, simulan na din natin syempre yung number one topic natin. Yung mga pros and cons, do's and don'ts, and yung mga tips na pwede ko i-share sa inyo, no? Katulad nga ng sabi ko sa intro natin. So, unahin natin yung pros. So, number one sa ating pros ay tax-free salary. Ibig sabihin nun, wala tayong income tax or walang binabawas sa ating magiging sweldo, ano? So, kung magkano yung pinirmahan mo sa inyong kontrata, halimbawa, nag-apply ka, and then, good for 2 years yung magiging kontrata mo. So, kung magkano yung nakalagay doon na total amount per month na marireceive mo, ganun din talaga yung marireceive mo in actual. Hindi katulad sa Pilipinas, no, ang daming binabawas sa atin, yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, or kung nasa government agency ka or government hospital, yung mga GSIS, yun, yung mga ganun. So dito, wala tayong binabayaran or walang kinakaltas sa ating sahod monthly. So number 2 sa akin pwedeng i-share na isa sa mga pros na kinoconsider ko ay yung diverse culture, no? Multinational, diverse community. Dito sa bansang UAE, dahil hindi lang naman tayong mga Pilipino, yung mga expat ang naninirahan at nagtatrabaho dito. So, meron din iba't ibang lahi na merong mga from Asians, no? And syempre, yung mga taga Western countries. Kailangan mo i-expect, no, na malaki yung possibility na makakilala ka and makasama mo sa trabaho ay foreigners, no? Hindi katulad kasi sa atin sa Pilipinas, di ba? Medyo iwas tayo sa pakikitungo or pakikipag-usap, pakikipagtrabaho sa mga iba't ibang lahi, no? Kasi feeling natin kapag ibang lahi, mataas yung level nila sa atin, no? Kapag nasa Pilipinas. Pero dito, pantay-pantay po tayo. Actually, ang maganda dito sa government, no, ng UAE, especially dito sa Dubai, dahil mataas yung respect nila na binibigay sa mga Pilipinos na katulad natin, mga OFWs. Kilala tayo sa pagiging masayahin, pagiging masipag, and sa pakikitungo, sa pakikisama sa mga katrabaho natin. Madalas, karamihan ng mga foreigners, no, na nagtatrabaho dito, gusto nila may kasamang Pinoy dahil hindi mahirap katrabaho yung mga Pilipino and masisipag tayo at matatalino, no? So madali tayo nakakapag-adjust sa mga trabaho kahit na hindi pa yun yung course natin or yung work or field na pinag-aralan natin. Madali tayo nakakapag-adjust and yun yung gustong-gusto nila sa atin. So katulad sa amin, no, sa hospital na pinagtatrabahuan ko ngayon, marami kaming Pilipino. Maliit lang yung hospital namin pero ang dami namin Pinoy doon, no? Sa nursing department, sa finance department, sa operational department, and sa pharmacy, ano. So nakakatuwa dahil kahit na maliit lang yung hospital namin, no, and nag-start pa lang siya, makikita mo talaga yung trabaho ng mga kabayan natin Pilipino. Masasabi mong nakaka-proud na maging isang Pilipino dahil nakikita mo yung kasipagan nila and yung work nila. Pero nakakatuwa dahil tayo mga Pilipino, no, nagkakaroon tayo ng parang sense of belongingness towards each other kapag nakikita tayo mga magkakapwa Pilipino. So nakakatawa dahil kahit na magkakaiba kami ng department, usually pag nakikita kami, uy, kamusta kuya, kamusta ate, ganyan-ganyan, good morning, no? Ganun, mga kamustahan. Then syempre sharing ng mga life natin. So yun yung nakakatuwa dito sa bansang UAE. And syempre, yung mga ibang katrabaho din natin, katulad nga sabi ko, ibang lahi. Yun. Mas nakikilala natin kung paano sila magtrabaho, paano yung culture nila, no? Paano rin sila mamuhay, no? Kikita natin, nalalaman natin yung background nila, kung saan sila nanggaling, ano yung mga usually na ginagawa nila, and mga gusto at ayaw nila. So yun, sa trabaho, nalalaman natin yan. And paunti-unti, nakakapag-adjust tayo. Yun yung maganda kapag diverse yung community or diverse yung culture ng bansa na pinagtatrabahuan mo. Dahil marami kang matututunan, marami kang, hindi lang mga language, no? Hindi lang mga terms, mga salita nila, kundi kung paano rin sila makisama. Katulad natin, paano tayo mamuhay, paano yung mga gusto nating pagkain, ano yung mga ayaw nating pagkain, ano yung mga gusto nilang mga ginagawa natin, and yung ayaw din nilang ginagawa natin. So napakadami and nakakatuwa dahil dito sa Dubai, dito ko talaga natutunan yun. Dito ako mas naging open-minded sa lahat ng bagay, mga possibilities na akala ko before nung nasa Pilipinas ako ay hindi ko magagawa. Kasi nga
nasanay tayo na nasa comfort zone tayo, no? Nasa box tayo, inside the box na kumbaga yung kung saan lang tayo komportable. Pero meron pa palang mas maraming opportunities kapag ka nakalabas tayo outside of the box. So yun yung number 2 natin. Ayan, no, mga kabayan, no, pasensya na kayo kung ang dating ng video natin ay kino-compare ko yung kung ano yung meron tayo sa Pilipinas, no. So hindi po yun yung intention ko, okay? So gusto ko lang din syempre malinawan kayo, kaya kino-compare ko siya dahil gusto kong malaman nyo kung ano ba yung buhay natin sa Pilipinas na meron tayo dyan sa Pilipinas, and ano ba yung dapat yung i-expect dito sa bansang UAE, especially dito sa Dubai, no. Kaya ako nag-share ng ganitong video dahil gusto ko rin malaman nyo, no, yung mga advantages ng mga pagtatrabaho dito. Baka kasi isipin nyo, no, na ano pa to, masyado naman to mayabang, nakarating lang ng ibang bansa, so parang minamaliit na or sinisiraan na yung Pilipinas. Hindi naman po gano'n, no. Gusto ko lang linawin, kaya ako nagbibigay ng mga examples, no. Gusto kong malinawan kayo para at least meron lang kayong guide, no, para makita nyo and mas ma-explain ko sa inyo kung paano ba yung buhay natin sa Pilipinas and paano ba yung magiging buhay nyo dito kapag ka nakapunta rin kayo dito sa bansang UAE. For sure naman kasi kaya nyo clinic itong video natin, no? Kaya nyo gustong mapanood itong video natin dahil gusto nyo rin matuto sa kung paano kami mabuhay dito. And gusto ko nga pala i-shoutout, no, si Sir Raymart. So nakakatuwa, pasensya na kung dito ko na siya gagawin. Actually gusto ko siyang gawin sa loob ng bahay, pero since nandito na rin ako gumagawa ng video, no, gusto ko i-shoutout si Sir Raymart, no. Nagtatrabaho siya ngayon and I think nasa UK siya, no, for 8 years nandyan siya sa UK. Nakakatuwa dahil isang citizen na siya, no, isang British citizen na si Sir Raymart, pero proud Pinoy pa din yan for sure. Naka-receive kasi ako ng email today, kaya ako nagkaroon ng gana na gumawa ng video na to, no. Nakaisip ako ng topic na ganito is dahil kay Sir Raymart. Nag-email siya sa atin and meron ata siyang job opportunity, no, dito sa UAE. I'm not sure if dito sa Dubai. So sana makatulong itong ginagawa natin na video na ito, sir, no, lalo na sa inyo. Dahil ginawa ko talaga yung video na ito especially for you, para at least magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba yung pwede nyo i-expect dito sa bansang UAE, no. And para mapaghandaan nyo din dahil katulad na sabi nyo sa email, no, so by next year pwedeng makalipat kayo dito or first quarter ng 2027. So ayun lang, naalala ko lang na i-shoutout kayo. maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel and sa panonood ng aking mga videos. So shoutout sa inyo, sa Raymart from UK. So ayun, kakatapos ko lang magsampay. Yung pawis natin sobrang pinagpapawisan na tayo. So itutuloy ko na lang po yung aking video, no, yung aking vlog sa loob ng bahay dahil hindi ko na rin kaya yung init. So papasok na din tayo, no. Papasok na din tayo. So ayan. Muli tayo nagbabalik. So, ayan nga, no, katulad ng sabi ko kanina, meron tayong na-receive, ayan, sa ating email. Actually, kung bakit ako natutuwa, no, dahil, to be honest po, bibihira po yung nag-i-email sa akin. Especially related sa mga vlogs na ginagawa natin. Kaya sobrang natutuwa talaga ako sa mga nagpa-private message sa atin, no, nagbibigay sa atin ng mga topics, mga ideas, kung ano yung pwede nating gawin, kung anong pwede nating i-share, no, yung mga ganun. And maraming salamat din, Sir Raymart, dahil sa message mo na to, alam nyo ba, ginanahan talaga ako na gumawa ng vlog ngayon, no. Actually, nung pagising ko kanina, sabi ko kay Mrs. na may problema ako, bakit ka ako ang baba ng mga views ng mga ginagawa kong videos? Feeling ko, wala naman ka akong nanonood, no. Gawa ng mga vlogs, tapos syempre yung editing, di ba? Yun yung pinakamahirap kasi. Actually, hindi lang yung pagharap sa camera, pagsasalita, pero yung editing kasi yung pinaka nakakapag-consume ng time ko, no? Yun. Kaya nakakatuwa dahil nung hindi ko ina-expect, sa totoo lang, no, hindi ko ina-expect
na makakabasa ako ng message from a follower. Sir Raymart, maraming salamat po. If you're watching this video, maraming salamat. And sa ating mga kababayan no, na nagpaplano din pumunta dito sa UAE, especially dito sa Dubai, no. In case meron kayong mga job offers, no, and gusto nyo malaman yung life in Dubai, please watch my videos dahil naglalabas tayo ng mga videos na sa tingin ko naman makakatulong lalo na sa mga first timer na mag-abroad and pupunta ng ibang bansa. Dahil ako din po 3 years ago, no, nasa sitwasyon din ako na yan, na 3 years ago wala din akong kaalam-alam kung paano ba yung magiging buhay ko dito sa bansang UAE. So, kaya ko din naman siya naisipan na gumawa ng mga vlogs dahil feeling ko naman sa 3 years ko na paninirahan dito, marami na din akong na-experience na alam kong worth it na i-share sa aking mga vlogs, no? So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka sa aking YouTube channel dahil makakatulong po yan. And mag-comment ka din kung meron ka mga questions, mga katanungan na gusto nyong masagot natin. So, ayun, back to our main topic, no? And pag-uusapan naman natin yung third pros na gusto kong i-share sa inyo. Nabanggit na natin yung ating number 1 sa mga pros ay yung tax-free income. Number 2 naman ay yung multinational environment. And number 3, sa gusto ko namang i-share sa inyo, ay yung world-class infrastructures. In general, no, familiar naman din kayo sa world's tallest building, no, yung Burj Khalifa. So, nandito po siya sa Dubai and meron din po dyan yung Burj Al Arab, isa sa mga 7-star na hotel, no, sa buong mundo. Siya lang yung nag-iisang 7-star. Nandyan din yung mga naglalakihan, skyscrapers building. And syempre, nandyan na din yung ganda ng transportation dito. Yung kanilang metro station na talagang pang world class naman talaga. Dahil first time ko lang din. First time ko lang din po dito. I'm not sure no kung meron ba sa ibang bansa, pero dito sa Dubai, no, first time ko na makasakay sa isang tren na kumaga walang piloto, walang tao, walang driver. So, yun, first time kong makakita yun, first time kong maka-experience nun. So, para sa akin, isa yun sa mga advantages, isa sa mga pros kapag pupunta ka sa isang bansa na masasabi mong mayamang bansa talaga. Maliit man, pero mayamang bansa. So, yun yung number 3 natin, yung kanilang world-class infrastructures na talaga naman pang world-class. So, number 4 sa ating pros ay yung kanilang career opportunities. Okay? Career opportunities. So, magbabanggit ako ng mga in-demand na trabaho dito sa UAE. Number 1, yung hospitality. So, aside from hospitality, ay yung mga engineers. And of course, hindi magpapatalo dyan yung mga nagtatrabaho katulad natin, no, sa healthcare naman. And isa pa, hindi magpapatalo dyan dahil maganda nga yung technology dito, no? Kaya naman, in demand din po dito yung mga nasa IT sectors natin ng mga kababayan natin. So yun, kakatapos lang natin pag-usapan yung pros and ngayon naman pag-uusapan natin syempre yung cons. Hindi naman perfect yung bansang UAE, meron din siyang mga problema, meron din siyang mga issue syempre. So isa sa mga cons na pwede kong sabihin ay syempre yung klima, no, yung climate dito sa bansang UAE. Alam nyo ba na yung summer dito can reach up to 50 degrees Celsius? And nitong nakaraang buwan lang, actually, tumaas siya, no, up to 51 degrees Celsius. Ang maganda dito po sa Dubai, no, meron siyang 2 season, yung summer season and yung winter season. The best time na pumunta po dito para ma-experience mga outdoor activities katulad ng desert safari ay kapag ka winter season. May araw, pero alam mo yun, hindi mo mapifeel masyado yung init ng panahon. So karamihan sa atin, lalo na yung mga Pinoy, no, napapansin natin umagang-umaga kahit tirik yung araw, naka-jacket dahil nga malamig yung panahon. So parang ano siya, parang Baguio, no? May araw pero malamig yung panahon. Yung ganun. I'm sure naiintindihan niyo ako. Kaya masasabi ko siyang cons, yung klima dito, yung climate dito, dahil para sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito para makapaghanap ng trabaho. Dahil baka mabigla kayo, no? Sa atin kasi sa Pilipinas, usually, ang na-experience natin, mga 38 degrees to 39 degrees, di ba? Pag nag-40 na yan, sobrang humid na, no? Iba na yung
pakiramdam natin. And number 2 sa ating cons na gusto kong i-share sa inyo, gusto kong malaman nyo ay yung high cost of living. So isa si UAE sa mga bansa na may high cost of living. Ibig sabihin po nun, mataas po yung renta dito. Although mababa naman yung tax nila sa mga foods and other products, pero ramdam pa din natin yung pagtaas ng cost of living. Okay, so medyo mahaba-haba na yung ating vlog, no? Pero number 3 sa ating cons na gusto kong malaman nyo ay yung kanilang strict laws or yung kanilang pagiging stricto sa mga batas. So dito kasi, yung alam natin na maliit na bagay lang, alam nyo ba na pwede kayong magbayad ng fines and maging reason ito ng deportation. So dito, for example, sa street, bawal na bawal po dito yung pagdudura, yung spitting. Bawal na bawal din po dito yung pagkakalat o yung pagtatapon ng mga basura kung saan-saan lang. Dahil halos lahat po ng mga lugar dito ay meron pong CCTV camera. And nakamonitor po yun, no? Dahil nga systematic dito, no? So lahat po dito, madali po kayong ma-identify through your Emirates ID. Number 4 po sa ating cons ay yung cultural adjustment. So sa cultural adjustment, actually, syempre may mga bagay na normal lang sa atin sa Pilipinas. Pero dito kasi, dahil nga Muslim country to, no, maraming bagay na kailangan natin i-adjust, kailangan natin matutunan bago tayo pumunta dito. Yung mga bagay na alam mong pwede mong ikasama, kung kinakailangan, wag mo nang bitbitin papunta dito. Okay, magbibigay ako ng example. No? So, dito, lalo na sa mga kababayan natin ng mga babae, magsuot tayo ng mga damit na maayos. No? Maayos hindi lang para sa sarili natin, pero para sa makakakita. Iwasan po natin syempre yung mga revealing na mga damit. No? Syempre dito, ang mine-maintain nila ay yung kanilang dignity. No? Dahil nga Muslim country, no? Normal sa kanila yung balot na balot dito, yung mga kasuotan nila. So ayan, medyo umiinit-init na yung ating topic. No? So napag-usapan na natin yung pros and napag-usapan na din natin and kakatapos lang natin pag-usapan yung cons. And ngayon naman, pag-uusapan naman natin syempre, ano ba yung mga dapat nating gawin para as newcomers or as dayuhan sa kanilang bansa, no? So number 1, syempre ay respect the culture. Tulad nga nasabi ko, no, dress modestly, magsuot tayo ng mga damit na kaaya-aya, maganda sa paningin, hindi lang para sa sarili natin, kundi kung ano yung katanggap-tanggap para sa kanila, no? Kailangan tayo yung mag-adjust para sa kanila. Dahil isipin natin, tayo po yung dayuhan, tayo po yung pumunta dito, hindi naman nila tayo pinilit na pumunta dito, no? So, kailangan tayo yung mag-adjust para sa kanila. Kaya, respect the culture, no? Lalo na sa mga public places. Another thing na gusto kong i-share sa inyo, no, na dapat nating gawin para maiwasan na magkaroon ng problema. 'Di ba? Nabanggit na natin yung respect the culture. So, isa pa sa gusto kong sabihin ay know the rules. 'Di ba sa atin naman sa Pilipinas, 'di ba? Lalo na sa korte, it doesn't mean na hindi mo alam yung batas ay hindi ka pwedeng patawan ng kaukulang parusa, no? Ganun din po yun dito. Kailangan alam nyo yung batas. Know the rules. Alamin mo yung mga batas nila dito, lalo na sa mga katulad nating migrant workers or OFWs. Ano ba yung mga laban natin kapag ka naloko tayo? Or sino ba yung mga pwede nating puntahan, hingin ng tulong kapag ka naloko tayo? Yung mga ganon. So, kailangan mo maging wise. Kailangan mo isipin na yung kapakanan mo palagi, no? Na hindi ka magkaroon ng problema, hindi ikaw yung mag-cause ng problema. Kailangan mo malaman yung mga batas. Ano ba yung pwede mong gawin at yung mga pinagbabawal nila. So, number 3 ay secure your documents. I-secure nyo yung inyong mga dokumento. Katulad ng passport kung kayo po ay turista and kapag ka nagtatrabaho naman po kayo dito, kailangan lagi nyong daladala yung inyong Emirates ID. Number 4 na gusto kong i-share sa inyo na dapat nyong gawin kapag ka nandito kayo or even nasa ibang bansa kayo, no, is to know your network, no? Kung maaari na kaya nyo na makasali, no, sa mga Facebook page or mga Filipino communities katulad dito sa UAE, sumali po kayo. So by doing this, no, mas nakikilala natin yung community na nasa paligid natin and yung mga tao na maganda din na makasalamuha natin at para makatulong din sa atin para mas maintindihan natin, mas mapadali yung ating adjustment period. And ngayon naman yung pag-uusapan natin ay yung don'ts, yung mga dapat hindi natin gawin. So number 1 ay yung tinatawag natin na PDA, Public Display of Affection. So bawal na bawal po dito yung pag-holding hands,
yung paghahalikan sa public places, yung mga ganun. Number 2 ay yung pag-iinom ng alak or drinking in the public or without license. Yun. So alam nyo ba na dito sa UAE, merong license no para makainom ka ng alak lalo na sa mga public places. So gusto ko lang linawin no na hindi lahat ng restaurants dito ay nag-o-offer ng alcohol. May mga certain lang na lugar, mga restaurants na allowed na mag-offer ng alcohol. Yun ay kung meron kayong lisensya. Okay, number 3. So, number 3 na tayo sa mga bawal at dapat hindi natin gawin sa bansang UAE ay yung pagchichismisan, gossiping, pagbibigay ng mga false or fake news, and kasama na din po dyan yung pagpo-post or posting offensive contents, lalo na sa mga content creators, no? So, bawal na bawal po yung paninira sa government nila, bawal na bawal po yung pagsasabi or pagtitik ng mga videos, no? Sa mga public places, yung may mga sunog, may mga accidents. So, hindi po yan ina-allow dito. So, pwede ka po nilang kasuhan no, under the UAE Cybercrime Law kapag napatunayan nila na nagkasala ka. So, iwasan na lang din po natin yung gossiping, yung pakikipagchismisan, no? Lalo na about sa ating mga katrabaho, about sa ating boss, about sa ating mga kakilala, yung mga ganun. Dahil pwede po nila yung gamitin laban sa atin para makasuhan tayo. So yan po yung isa sa mga hindi natin dapat gawin kapag ka nasa bansang UAE ka. And number 4, isa sa mga hindi mo dapat gawin ay yung swearing or mga rude gestures, no? Yung panduduro, yung alam mo yun, yung makikipag-away ka tapos makikipagsigawan ka, duduro-duruin mo yung kaaway mo. Bawal na bawal po yun dito. Mga pagmumura. So, advice lang kung meron kang kagalit, meron kang kaaway, mas maganda po na dumulog ka na lang or pumunta ka sa police station para at least mai-report mo yung incident or kung ano ba talaga nangyari. Kasi minsan, di ba, kapag ka nasa sitwasyon na tayo na mainit na talaga yung ulo natin at hindi na natin na-control yung sarili natin, minsan, nabablackout ka eh. Di ba, hindi mo na naiisip yung mga bagay na hindi pala dapat gawin. Lalo na yung pakikipag-away, pakikipagsuntukan, pakikipagmurahan. Minsan, nawawala tayo sa sarili natin and hindi na natin nakokontrol yung sarili natin. And yun, nasasabi natin yung mga ganong klaseng bagay. So, iwasan po natin, no? Kapag ka nandun tayo sa sitwasyon na ganun, kalmahan lang po natin, huwag tayo masyadong padalos-dalos. Kalmahan lang natin yung sarili natin, yung loob natin, and yung isipan natin. Kailangan maging wise tayo, kailangan isipin natin yung ating safety, kailangan isipin natin yung mga consequences na pwedeng mangyari sa atin kapag mas pinairal natin yung init na ulo kesa sa pagiging kalmado. So kung plano mo mag-Dubai, ang tanong, prepared ka ba? Dahil iba po ang kultura dito, ibig sabihin iba din po yung batas nila. Pero wag po kayong kabahan, no? Dahil kung marunong ka pong mag-adjust, sobrang rewarding po ng experience na mapunta sa bansang ito. So kung nakarating ko po sa part ng video na ito, maraming salamat po sa pakikinig and sa pag-iintindi sa ating vlog. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please click nyo naman po yung subscribe button. Makakatulong po ito sa akin and sa aking YouTube channel para i-boost po ni YouTube yung aking channel sa mga kababayan natin, no, na naghahanap din po ng opportunity dito sa UAE. Maraming salamat po. So ayun, balik tayo sa ating topic, no? And katulad nga ng sabi ko kanina sa ating intro, meron tayong dalawang topics for this vlog. Nung unang topic na-discuss ko na po, no, na-share ko na. And for the second topic naman po, gusto kong linawin yung concern. So kanina, no, ito ay sinend sa akin around 1:39 PM. Okay? Naka-receive tayo ng email. Nagtataka lang din po ako dahil yung sinend sa akin na email ay isang resume or isang CV, no? Curriculum vitae. Gusto ko lang linawin, no, from my side. So, yung concern lang dito ay hindi ko lang din po alam kung bakit nakaka-receive ako ng mga resume, no, na galing sa ating mga kababayan. Actually, hindi po ito yung first time na naka-receive tayo ng resume. Gusto ko lang po i-address, gusto ko lang po linawin yung ating side about this. Kasi ayaw ko siyang maging issue in the future, no. Madalas sa aking mga video, no, lalo na sa mga topics like yung paghahanap ng trabaho dito sa Dubai, yung mga ways kung paano ba makakahanap ng trabaho dito sa Dubai, naglalagay po ako ng disclaimer. Katulad ng sinasabi ko sa disclaimer, wala po akong ka-tie-up na agency, hindi po ako nagtatrabaho sa isang agency, lalo na sa Pilipinas. Wala po akong kakilala na
mga agency dyan sa Pilipinas, no? Hindi po ako part or nagtatrabaho sa isang agency. Nagtataka lang din po ako kung bakit ako nakaka-receive ng mga resume na katulad nito. Just to be clear, again, ako po ay isang OFW, registered nurse na nagtatrabaho dito sa UAE, and hindi po ako part ng kahit na anuman pong agency dyan sa Pilipinas or dito sa abroad, no? Baka kasi hindi ko alam, hindi ako aware na nagagamit na yung aking mga videos, yung aking mga vlogs ng mga agencies dyan sa Pilipinas. Kaya ako nagtataka talaga ako bakit ang dami ko na ding nare-receive na mga resume, mga CVs galing sa ating mga kababayan. Yes, gusto ko pong makatulong sa ating mga kababayan, kaya gumagawa po ako ng mga vlogs para maging aware kayo, mabigyan po kayo OFW perspective, ma-open po yung eye nyo sa mga klase ng buhay, na pwede nyo pong kaharapin kapag pumunta po kayo dito sa Dubai. Kaya po ako gumagawa ng mga vlogs. It doesn't mean na ako po ay part ng any recruitment agency dyan sa Pilipinas. So gumagawa lang po ako ng mga vlogs, mga videos para at least ma-share ko po yung buhay ko dito sa Dubai. Pero hindi po ibig sabihin nun na ako po ay tumatanggap ng mga resume. Ako po ay part ng any recruitment agency or ako ay isang recruiter sa Pilipinas or dito sa Dubai. Hindi po ganun yun. So, yun lang yung gusto kong linawin, no? Hindi naman siya sana problema sa akin kung makaka-receive lang ako ng mga isa, mga ganyan, or gusto lang magtanong kung baka may vacancy, kasi usually ganun kasi yung nare-receive kong mga messages na baka po meron kayong opening sa inyong hospital. So nagre-reply naman kaagad ako sa mga ganun. As of the moment, no, wala po talagang opening sa hospital na pinagtatrabahuan ko. So sa ngayon kasi kompleto naman na din yung departments and yung manpower na kailangan nila. So nagre-reply naman ako sa mga tao, mga kababayan natin na nagtatanong sa atin. Ako po ay isang dakilang OFW nurse dito sa Dubai at hindi po ako recruiter. Hindi po ako part ng any recruitment agency sa Pilipinas. Actually, natutuwa po ako no na meron akong mga na-inspire na mga kababayan natin. Kaya nga ako gumawa ng ganitong vlog, no, ng ganitong YouTube channel para ma-inspire kayo, makatulong sa inyo na mabigyan kayo ng idea kung paano yung buhay namin dito sa Dubai. And doon nagpapasalamat talaga ako. Pero yung mga ganito kasing messages, no, mga ganitong klaseng emails na walang subject, walang message kung ano, basta lang nag-send sa akin ng resume nila, hindi ko alam kung ano ba yung gustong iparating sa akin. Pero kung meron naman pong agency na lumapit sa akin, willing naman po ako, no, na makipag-collab, willing naman po ako, no, na makipagtulungan sa ating mga legit na agency sa Pilipinas. Wala naman problema yun sa akin. Kung just in case meron pong gustong lumapit sa akin na agency at makipag-work sa akin para makatulong sa ating mga kababayan na OFW, open po ako doon. Okay? Open po ako doon. At gusto ko din po yun dahil mas mapapalawak po yung ating pagtulong sa ating mga kababayan. Pero sa ngayon kasi, no, ngayon ay July 7, 2025 until now, wala naman pong agency na nagme-message sa akin na gusto nila maki-tie up or gusto nila maki-collab, gusto nilang kunin ako na magtrabaho para sa kanila para mag-inspire ng mga kababayan natin sa Pilipinas. So wala naman pong ganun nangyayari. Kaya gusto ko lang i-address yung concern na yan. Sa ating mga kababayan na gustong makapunta dito sa UAE, no, open po yung ating vlogs. Pwede nyo pong i-check yung mga vlogs na pinopost natin dyan about sa work, about sa kung paano ba yung life natin dito sa Dubai. Kung solo OFW ka lang or kung kasama mo yung pamilya mo, ano ba yung mga dapat mong i-expect at mga possible na maging problems nyo kapag nandito na kayo sa bansang UAE. So ayun lang mga kababayan. Once again, this is RJ. Peace!